Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, mahirap din kasi pinunong General John kung ang mga magiging kasambahay mo ay mga cultivator. Kasi baka pag nalaman ito ng ibang mga bansa baka isipin na ibinababa ang reputation ng mga cultivator. Baka isipin nila na ang Elysium Gate Sect at ang Westrington ay hindi nagbibigay halaga sa mga cultivator kaya ginagawa lang itong kasambahay. Pero pag-iisipan ko, talaga mabuti iyon. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi, mukhang tama ka din Sect Master Ambrose. Sa mundo natin mga tao ang mga cultivator ang mga natatanging tao. Na kahit nasa average lamang ang tinataglay na spiritual na mga cultivator ay mataas pa rin ang memoridad. Baka ikasama nga ng ibang mga namumuno sa iba't ibang bansa na mayroon sa mundo natin na ito. Subalit hindi kaya naisip ni Sect Master ang ganang mga pwedeng senaryo. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay napakamot ng ulo at ngumiti. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Pinunong General John. Alam ko naisip na iyon ni Ama bago pa siya nagpasya na kumuha ng mga kasambahay na may tinataglay na mga spiritual na lakas. Subalit ang aking ama ay hindi mo maaari mapigilan sa kanyang mga gustong gawin o gustong mangyari. Ang aking ama ay kahit napakataas ng katayuan sa mundo na ito. Lalo na pagdating sa tulad natin mga cultivator. Ang aking ama ay mga katangian din talaga na hindi normal tulad ng pagiging moloko at matigas ang ulo. Sabi ni Ambrose at ito ay tumawa. Haha. At ang dalawa ay tumawa ng malakas. Maya-maya, sa labas ng pinto ng silid hapagkainan. Ang mga kasambahay na nagtataglay ng spiritual na lakas kasama ang kanilang pinuno. Ay naglalakad na sa hallway dala-dala ang mga pagkain at inumin. At natatanaw na ng isang kasambahay ang mga ito. At ang isa sa mga kasambahay na nasa labas ng pinto ng silid hapagkainan ay nagsalita at sinabi. Sect Master Ambrose at Pinunong General John. Parating na ang inyong mga makakain. Kung mamarapatin nyo bubuksan ko na ang pinto. Sabi ng isa sa mga kasambahay. Nang marinig ito nila Ambrose at Pinunong General John. Ang dalawa ay nagkatinginan. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi kay Pinunong General John. Masyadong formal ang mga kasambahay ng aking ama. Na kahit ang pagbabukas ng pinto sa silid ay kailangan pa nila ipaalam. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay tumawa at sinabi, hahaha, tama kayo Sect Master Ambrose, masyadong ang formal ang mga kasambahay ni Emperor Daryl. Hindi ko din alam na ganyan pala sila kapormal na maglingkod. Dahil masyado akong abala kaya sa bawat araw na nagdaan. Hindi na muli ako nakakain sa loob ng kaharian ni Emperor Daryl. At ang mga kasambahay ay hindi ko man sila gaano nakakausap. Sabi ni Pinunong General John. At ito ay muling nagsalita at sinabi, sige maaari mo na buksan ang pinto. Sabi ni Pinunong General John sa isamang kasambahay na nasa labas ng pinto. Nang marinig ito ng isa sa mga kasambahay, agad-agad niyang binuksan ang pinto. Maya-maya, ang pinuno ng mga kasambahay kasama ang ibang mga kasambahay ay dumating na. Dahan-dahan pumasok ang pinuno ng mga kasambahay sa silid hapagkainan at yumoko at sinabi, Sect Master Ambrose at Pinunong General John. Nandito na ang inyong mga makakain at maiinom.
sabi ng pinuno ng mga kasambahay. At ito ay muling nagsalita at sinabi, sige na ipasok nyo na ang mga makakain, sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito ng mga kasambahay dahan-dahan nagsipasukan ang mga ito dala-dala ang mga pagkain at maingat na nilapag sa mahabang lamesa. At ang pinuno ng mga kasambahay ay nagutos at sinabi, sige na tayo nang lumabas upang sila Sect Master Ambrose at Pinunong General John ay makakain na. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. At agad-agad na lumabas ang mga kasambahay. At ang pinuno ng mga kasambahay ay panandalian na iwan sa loob ng silid hapagkainan. Upang formal na magpaalam kila Ambrose at Pinunong General John. At ang mga kasambahay na nasa labas na ng silid hapagkainan ang pinto ay kanilang sinara. At ang pinuno ng mga kasambahay ay muling yumuko at sinabi, Sect Master Ambrose at Pinunong General John, maiwan ko na kayo. Kung may kailangan pa kayo ay maaari kayong magsabi sa isa sa mga aking kasamahan na aking itatalaga na mag-ante sa labas ng silid hapagkainan. Magsabi lang kayo sa kanya kung may kailangan pa kayo Sect Master Ambrose at Pinunong General John. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. At ito ay tumalikod na upang buksan ang pinto at lumabas. Nang bubuksan na ang pinto ng pinuno ng mga kasambahay para lumabas sa silid hapagkainan. Si Ambrose ay nagsalita at sinabi, saglit, sabi ni Ambrose sa pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kasambahay. Ito ay lumingon kay Ambrose at yumoko at sinabi, Sect Master Ambrose, may kailangan pa po ba kayo? Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay nagsalita at sinabi, kung maaari ay maiwan ka dito, at ang iyong mga kasamahan ay muli mong papasukin. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kasambahay ito ay nagulat at sinabi, Sect Master Ambrose, sa anong dahilan bakit nyo ako nais manatili dito at ang aking mga kasamahan? Nais nyo bang pagsilbihan pa namin kayo? Nako, paumanhin Sect Master Ambrose, hindi ko naisip na kailangan papalagawin iyon. Paumanhin talaga Sect Master Ambrose, sabi ng pinuno ng mga kasambahay. At ito ay yumuko. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay napakamot ng ulo at sinabi, nako. Nagkakamali ka ng iniisip, hindi nyo na kailangan papagsilbihan kami para kumain. Kaya na namin kumain ng walang nagsisilbi sa amin ni Pinunong General John. Kaya hindi mo kailangan pa humingi ng paumanhin. May mga nais lang akong itanong sa iyo at nais ko din makasama kumain ang mga magigiting na kababaihan na nandito na ngayon sa kaharian ng aking ama. Upang tulungan ang aking ama para mapanatili ang kaayusan ng kanyang kaharian. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kasambahay. Ito ay nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose, paumanhin ngunit hindi kami maaari sumabay sa inyo kumain. Patawad ngunit hindi ko mapagbibigyan ang gusto nyo mangyari Sect Master Ambrose. At kung maaari Sect Master Ambrose ay itanong nyo na ito sa akin ang mga nais nyong itanong at malaman ngayon. Ito ay aking sasagutin, subalit ang pagsabay sa inyong kumain ngayon ay hindi ko ito maaaring gawin na kahit na ang aking mga kasamahan. Paumanhin talaga Sect Master Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay nagsalita at sinabi, sa anong dahilan bakit hindi namin maaari makasabay ang isang tulad nyo? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kasambahay ito ay nagsalita sa magalang na tono at sinabi, Sect Master Ambrose. Dahil kami ay mga kasambahay lamang sa kaharian ng iyong ama. Kaya kami nandito, lalo na ako, upang magsilbi kay Emperor Daryl at sa lahat ng mga panauhin na dumadating sa kanyang kaharian. Paumanhin talaga Sect Master Ambrose. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ambrose. Ito ay nagsalita at sinabi, ganun ba talaga ang inyong pananaw, lalo ka na kapag isang kasambahay na sisilbi sa kanilang hari at mga panauhin ay hindi na maaari sumabay kumain. Nauunawaan ko ang iyong pananaw. Subalit iba ang aking kaharian at ang kaharian ng aking ama. Ang aming mga kaharian ay hindi nagtalaga ng ganong batas. Ang mga nasa loob ng kaharian ay pantay-pantay at tinuturing na namin bilang isang pamilya. Ang mga sundalo at kasambahay ng Westrington at Elysium Gate Sect ay hindi namin tinuturing na iba sa amin. Bagkus ang mga ito ay amin ang tinuturing na mga kapamilya na labis din na mahalaga sa amin. Bilang kasambahay ng isang napakalaking kaharian, kayo dapat ang mas lalong binibigyan ng halaga. Dahil mahirap ang mga nakaatas sa inyo na gawain.
At ngayon na nandito ka na sa kaharian ng aking ama, ituring nyo na din na inyong tahanan ang kanyang kaharian. At kami ng aking ama kasama ang mga sundalo at mga general lalo na si Pinunong General John ay ituring nyo na din isang pamilya. Kaya kung maaari ay sumabay ka na at ang iyong mga kasamahan na kumain ngayon. Pagsaluhan natin ang mga pagkain na ito na inyong hinihanda para sa amin. Isa pa napakadami ng pagkain na ito para sa aming dalawa ni Pinunong General John. Hindi namin kayang ubusin ang lahat ng ito. At hindi naman ako mananatili sa kaharian ng aking ama. Ako ay babalik din sa aking imperyo at kaharian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!